Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Lunes. US President Trump posibleng target ng pamamaril sa White House dinner. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita Brian Kidzon. Posibleng si US President Donald Trump ang target sa naganap na pamamaril sa White House Correspondents' Dinner. Ayon kay Acting US Attorney General Todd Blanche, patuloy pang iniimbestiga ng motibo ng suspect. Ngunit lumalabas sa paunang findings na puntiran nito ang mga opisyal ng administrasyon. Bilang ang Pangulo, armado ang suspect ng shotgun, handgun at mga kutsilyo at nagtangkang lampasan ang security checkpoint bago nagpaputok ng baril na nagdulot ng kaguluhan at kagarang paglikas sa venue. Kinilala ang suspect na si Cole Thomas Allen, 31 anyos, mula California, na agad na naaresto at haharap sa mga kasong kabilang ang posibleng tangkang pagpaslang sa Pangulo. Isang ahente ng US Secret Service ang nasagatan ngunit agad ding nakalabas ng ospital. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon habang nananatiling hindi patiyak ang motibo ng suspect. Nagbubulgar, Brian Kidzon. 539 pamilya, victim sa ICC versus Duterte. Para sa Boses na Katotohanan, magbabalita Jenny Albason. Tinatayang 539 na kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings ang formal na nag-apply bilang participating victims sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hangarin nila na mabigyang pansin ang kanilang pananaw at opinyon sa proseso ng paglilitis. Sabi ni Attorney Maria Cristina Conti, hindi na kailangan ng mga taong ito na magsalita sa harap ng korte. Iba sila sa mga pipiliin ng prosecution at defense na magiging mga testigo. Dagdag pa niya, may mga tao na hindi kasama sa listahan ng mga magsasalita sa trial, kaya hindi sila tatawagin para magkwento sa hukuman. Matatandaan na kabilang ang mga kaso ng pagpatay mula November 2011 hanggang March 2019 sa tinitingnang datos sa nasabing mga krimen. Posibleng simulan na rin ang paglilitis sa taong ito. Pinagtibay naman ng ICC at kinumpirma ang direktang krimen laban sa karapatang pantao na umano'y bahagi ng malawakang pag-atake sa mga sibilyan sa ilalim ng war on drugs. Nagbubulgar, Jenny Albason. Attorney Man Scarpio, nagsampa na ng reklamo. Naghain na ng mga kasong kriminal ang asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa BSP, AMLC at ilang mambabatas. Formal na nagsampa ng reklamo si Attorney Manasseh Man Scarpio ngayong Lunes sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay ng umano'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo, sina BSP Governor Eli Remolana Jr., AMLC Executive Director Ronel Buenaventura at mga miyembro ng House Committee on Justice na sina Jervil Luistro, Percival Sendanya, Shell Jokno at Leila De Lima. Ayon sa kampo ni Carpio, nilabag ng mga respondent ang Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Matapos lumabas sa publiko ang umano'y sensitibong bank records na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Giit ni Carpio, walang pahintulot ang paglalabas ng naturang impormasyon at malinaw niya sa batas na kumpidensyal ang mga bank records. Dagdag pa niya, ginagamit umano ang issue para sa politikal na layunin. Sa ngayon, inaasahang sisimula na ang pagbusisi sa reklamo upang matukoy kung may sapat na basehan ang mga aligasyon. Netizens nadismaya sa ABS-CBN joke ni Joey De Leon. Umani ng negatibong reaksyon mula sa netizens ang naging biro ni Joey De Leon sa isang episode ng 8 Bulaga. Sa segment na The Age is Right noong April 25, pinag-usapan ang pangangatawan ng isang contestant at nagbiro si Joey tungkol sa abs o abdominal muscles at inuugnay ito sa ABS-CBN na sinabayan niya ng tawa. Aniya, Wala, hindi na uso yung abs. Wala na nga yung abs eh. agad namang sinubukang ilihis ni Vic Soto ang usapan, ngunit hindi ito nakaligtas sa atensyon ng publiko. Maraming netizens at taga-suporta ng Kapamilya Network ang nagpahayag ng pagkadismaya at tinawag ang biro na insensitive at hindi kaaya-aya.
Binigyan diin ng ilan na hindi dapat gawing katatawanan ang pinagdaanan ng ABS-CBN. Kiana D. at Cantada, kasama sa Alas Pilipinas para sa ABC Cup. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Tinitignan ng Philippine National Volleyball Federation ang 27 manlalaro mula sa Premier Volleyball League, UAAP at NCAA upang bumuo ng training pool ng Alas Pilipinas para sa Asian Volleyball Confederation Women's Cup. Gaganapin ng torneo mula June 6 hanggang 14 sa Quezon City. Matapos ang muling paglalaro niya para sa pambansang koponan ng 2021, muling nakatanggap ng imbitasyon si PLDT star at dating national team player Kiana D. Kasama rin sa mga nabigyan ng pagkakataon na mapasama sa Alas Pilipinas training pool ang PBL On Tour MVP Erica Santos mula Signal, Jean Asis ng Galleries Tower na number 2 overall pick at All-Star, at ang 2 beses na PBL Best Middle Blocker Risa Nogales mula Zeus Copy. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Yung tungkol ito dun sa isinampang reklamo, actually reklamo pa lang naman, hindi pa naman to kaso, nung asawa ni VP Sara, si Attorney Man Scarpio, Okay. na yung paglabag ng privacy Law. Oo. privacy law to. Okay. Medyo mabigat to. Kasi, di ba, confidential. Oo nga. Parang karapatan mo yun. Lahat tayo. Lahat karapatan. tayo, oo. So, anong masasabi mo na may lumabas na gano'n na dapat ay hindi, di ba? Parang siguro na sobrahan yata ng paglabas ng mga, yun na nga, mga dokumento na mga hindi mo na dapat, sana sinala muna. Oo. No, Alam bago mo, ipakita sa taong bayan na rin. alam mo, Mitch, ang alam ko niyan, pagka ganyan, kailangan mo na may manggagaling sa court na May pirma ba yan? oo, Lahat may ba yan? mga Dumaan dapat- sa tamang proseso? may mga dapat request muna yan bago ilabas. Kung meron man, siguro dapat sa korte yan inilalabas, hindi sa publiko. Eh, ikaw ba naman, di ba? Ikaw rin, di ba? Payslip mo. Ay, Pinakita nako. mo ba yan? Nako. Syempre hindi. Oo. Kasi isa yun sa may tuturing mong pansarili. Not unless meron kang pahintulot. Na, Oy. tingnan mo to. Ito nakikita mo ba Oy, yan? kailan ba yan? O, yung diba? mga ganon. Pero, syempre, sa totoo lamang po, minsan yung mga nasa, gobyerno, Oo, iba. parang nasosobrahan naman. Oo, na ba? Pero, karapatan rin makita ng publiko kung ano talaga ang nilalaman, pero sa tamang proseso tayo. Yun naman po Correct. di ba? Oo. So, siguro sa mga susunod na araw, malalaman naman natin kung ano yung magiging kahihinatnan nitong mga nangyayari na to. Yan na yun. Oo, Umpisa na yan. Abangan natin yan. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Peli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.